Mga taga-Kolosas Kapitulo 4. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Mga tagubilin, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila, at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Pangwakas na pagbati, si Tikiko ang magbabalite sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapanto ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan, nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Juan Simo, na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalite sa inyo ng lahat ng nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarca, na bilangguring kasama ko, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Justo. Silang tatlo lamang ang mga Kristiyanong Hudyo rito na kasama ko sa pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos, at sila'y malaking tulong sa akin. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangan ng buong time na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nympha at sa Aigal siyang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kung manggagaling doon. At pakisabi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Akong si Pablo ang siyang sumulat ng pagbiting ito. Huwag ninyo sanang kalilimutan na ako'y nakabilanggo. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo. Para sa iglesia sa Tesalonika, ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos.